Takot na takot kami, baka akala namin patay na siya. And hindi siya makagalaw. In fact, ang nakagalaw lang sa kanya yung mata niya. Sa gitna ng putukan, isang batang opisyal ang tinamaan sa ulo at binti. An encounter ensued afterwards. And then, may malakas na putok na sumabog. Pagka rinig ko ng putok-bok, may napansin ako na dito, pagka pa akong ganyan, dugo na. Tapos bok na nawala na yung paningin ko bok. Namanhid yung buong katawan ko bok. Pero hindi doon nagtapos ang laban ni Captain Earl June Atucha. After surviving the fall, he had to face an even greater challenge, remembering who he was. Ako po si Mateo Guricelli, and this is Patriots. In 2015, Captain Atucha was just starting his life as a young officer. Baguhan pa siya noon sa bakbakan na ma-assign sa Davao. You were an infantry soldier. Bok. Batang-batang tenyente ako dun, Bok. So, Captain, take me back to that moment. What happened? Papalapit na yung nun, Bok, nung anniversary ng CPP-NPA sa Southern Mindanao. Yung area namin, sakto lang na nasagap namin na doon mismo sa AOR namin, doon sila magkakandak ng consolidation. Ang 10th ID Bok noon, nag-form sila ng task force para masugpo yung or masawata yung yung consolidation nila para ma-prevent yung atrocities na possible na gagawin nila. I was one of the ground operative. I was leading a section, an infantry section, pero high power yung mga dala namin na baril Bok. Yung lead scout ko Bok, sabi nung guide, may nakita silang mga traces ng ibang tao dun sa area na tinutumbok namin. At hindi nga nagkamali, Bok. Doon nang meron talaga. Nakita namin yung nila, Bok, yung ulo ng file nila. Kami una napaputok. Pero ang sadly, nasa taas sila. Kami, nasa baba. Low grounds kayo? Low ground kami. Okay. An encounter ensued afterwards. And then, may malakas na putok na sumabog. Pagka rinig ko ng putok-bok, may napansin ako na dito, pagka pa akong ganyan, dugo na. Anong tama sa inyo? Shrapnel or bala mismo? Bala mismo, Bok. Bala ng M16. Dinaplisan yung ulo nyo or pumasok talaga? Daplis lang, Bok. Daplis. Before he became a soldier, Captain Atucha was a nurse. The medical training would soon become his ultimate weapon when he found himself trapped in the middle of a deadly encounter. Kung kinapa mo yung sugat mo sa ulo nyo, what did you feel? Namanhid yung buong katawan ko, Bok. Wala talaga maramdaman. Tapos, siyempre yung fighting spirit ng warrior, Bok, mayroon siguro ako nun. Kasi nagsumikap ako naman magkahinga. Pagka tingin ko sa kanan, sa kaliwa, pagka pa akong ganun, may dugo na. Doon, ice scampered, Bok. Kung ano yung makabahawakan ko na na tawag ito, tela. Sakto may gamit man akong shawl nun. Yung sniper's veil. Okay. Hindi ko na naisip yung IPAC, Bok. Yung IPAC natin. Yun na lang mismo yung ginamit ko, Bok. Para i-compress Para i-compress yung sugat ko.
nakapag-command pa ako, Bok, ng tawag to. Consolidate mo na. Tapos, Bok, nawala na yung paningin ko, Bok. Takot na takot kami, baka akala namin patay na siya. Nung tinawagan kami, nasa ospital doon sa MDM sa Davao. Kaya pumunta kami lahat na mga anak ko, kami lahat pumunta doon. Walang available na chopper nun, Bok. Ang nag-rescue sa akin, Bok, yung platoon sergeant ko, Bok. Na incidentally, isa din siyang musang, Bok. So he came to rescue you. Bok. Sila at kasama nung isang corporal na body ko talaga. Pagdating namin doon sa ICU. Parang hindi namin matanggap, sir. Kasi nakasaksak lahat yung mga masin sa katawan niya. Ang unang pagdating ko sa Bok, sa hospital sa Davao, sabi nung may narinig daw yung nanay ko na wala na yan. To stop the bleeding and protect his brain, the doctors made a decision. His family had no choice but to trust. Captain Atucha was placed in a medically induced coma. Parang hindi talaga namin matanggap, sir. Tapos yung araw-araw, yung inaabangan namin yung doktor pag pumasok, kung ilang porsyento maano yung anak ko. Tapos, nung una, 65%, naging 70%, 75%, araw-araw yan hanggang naging 85% siya. Hindi daw nila alam kung kailan daw siya magigising, kung kailan siya makapagsalita. Okay, ang ginagawa namin, sir, dasal lang talaga, dasal lang, dasal. It was Christmas Day, 2015. After 15 days in a coma, isang milagro ang natanggap nilang regalo. Gumising siya December 25 talaga, sir. Masaya kami kasi nakikita namin na dumilat yung mata niya. Gumising siya tapos iisa-isa kaming pinapapasok doon sa doktor. Akala namin talaga hindi siya mabuhay. But survival did not return everything the injury had taken. When he finally woke up, he could not even recognize his own family. Captain Atucha, or Earl, as his loved one calls him, is a proud native of Davao del Norte. He is the only son among 5 siblings. Mabait siya, hindi siya pasaway. Kasi nag-iisang lalaki lang yan. Farmers lang po kami. Tapos, mahirap lang po. Pero kaming mag-asawa, nagsikap lang kami na makapag-aral talaga sila. Makatapos sila. Nang makapagtapos ng kursong nursing, Earl immediately went to work to support his family. Yung nurse kasi dati, sir, konti lang yung sweldo doon. Tapos sabi niya, hindi daw magkasya. Kasi gusto daw siyang tumulong sa amin. Kasi mahirap nga lang. Earl was an ROTC scholar during his college years. And as an ROTC scholar, he proudly cherished a dream of becoming a soldier someday. Yun yung nakatulong sa akin na maka-finance ng studies ko, Bok. Okay. And I want to give back to the very institution that helped me complete my studies. Tapos hindi ko alam na nag-exam pala siya ng yung tawag nila na APSAT. Nag-exam siya doon sa Davao City. Tapos hindi namin alam na number 1 siya, sir, na-top siya sa exam. Gusto talaga niya nung una magkuha daw siya ng criminology. Ayaw ko nga, kaya nag-nurse na lang siya. Takot ako, sir, kasi yung mga kamag-anak ko kasi naging army din, tapos namatay sa encounter. Baka na mangyari sa kanya. Yun, nangyari na nga. Himala kong ituring ng kanyang pamilya ang pagising ni Captain Atucha mula sa coma. Pero sa kanyang pagising, may mas malaking laban pa palang
kailangan harapin. Hindi. Ako lang po sigurong nakilala niya. Ang hindi ko lang talaga nakalimutan, Bok, ewan ko kung subconscious yun or basta ang sabi nila, pag yung nanay ko daw lumalapit sa akin, tumutulo daw yung luha ko, Bok. Sir, yung moment yung sinabi niyo sa akin whenever sabi ng doktor kapag dumadaan yung nanay niyo, umiiyak po kayo. Pero nung moment nung binuksan niyo yung mata niyo at nakita niyo yung mama niyo, Actually, Bok, nung una, hindi ko malaman sa sarili ko kung bakit ako umiyak nun. Pero siguro, lukso ng dugo lang yun, Bok eh. Andun talaga yung love ng anak sa nanay niya, siguro ba? how much does your mom mean to you? Everything, Bok. Kinakausap namin siya, pinapatingin namin siya ng mga picture ng pamilya namin, mga friends niya. Tapos sumusulat yung mga friends niya, yung mga ano niya, sumusulat tapos binabasa namin, pinaparinig namin sa kanya para maalala niya. Yung mga previous ko na kakilala, ma'am, kasi wala na ako maalala talaga, ma'am. Gumawa sila ng audio-video presentation. Yun na nga, ginagawa namin na para maalala niya yung mga kapatid niya, yung papa niya. Yung pinaparinggan namin siya, kinakausap na. Sinasabi ng ganito, si papa mo, kapatid mo si Joy, si Malin, ganyan. Galit ako sa sarili ko, ma'am, kasi hindi ko magalaw yung paa ko dun, ma'am. Wala nang silbi yung buhay ko. Naawa, siyempre. Hindi naman siguro makakapagod kung anak mo. Kasi kung hindi mo suportahan yung anak mo, di wala. Ayaw namin mawala siya. Kahit ganyan siya, mahal na mahal namin siya, sir. If there is something you would want to let your mom know, that you want to tell her, ano po yung mensahe mo para sa mama mo? I don't regularly say I love you to her. But I want to say now, I love my mom very much, Bok. Anutang ko sa kanya yung buhay ko, Bok. With the help of his family, friends, and those who stayed by his side, Captain Atucha slowly regained his memory. And in year 2020, 5 years after that encounter, he was finally discharged from the hospital. Ayo diha ma ha, kita tapuhon. Iyon ko, basta mga Bisaya, mga gahi tanan. Ha, ayo, bye-bye. But his physical recovery was a longer battle. Nung una ko nakita siya, nasabi ko sa sarili ko na, let's do our job na lang. Talagang butot balat talaga siya. And meron pa siyang tracheostomy dito sa neck. And hindi siya makagalaw. In fact, ang nakagalaw lang sa kanya, yung mata niya. Yun, yung mata niya, it keeps rolling up and down, sideways. Yun lang, hanggang doon lang talaga. And yung muscles niya, payat and matigas. Yes, it was very impossible. Captain Atucha's case also shows why his support for wounded soldiers cannot end after surgery. Aside from doon sa rehabilitation, no, meron tayong mga psychosocial interventions, no, para mas mabilis yung pag-reintegrate ng ating mga wounded personnel doon sa ating organization, no, para mas mabilis silang magampanan ulit yung kanilang trabaho once na gusto nilang bumalik sa serbisyo or gusto nilang bumalik sa kanilang pamilya. At first, yung breathing exercise, and then passive range of motions, and then mga instructions kung kaya niya nang buhatin yung mga kamay niya and yung mga paa niya. And then nakaka-follow din naman siya ng mga instructions, so ginagalaw din niya yung mga muscles. And pangalawa is we try to sit him, supported and unsupported, and then we try to stand him, yun din with support and unsupported. Until that time na medyo may okay na yung tone ng kanyang muscles, medyo malakas na, at nagkakaroon na siya ng balance. After a decade of therapy, malayo na ang narating ni Captain Atucha. Etong ginagawa niya is more on sa bike ergometer. Usually ito sa cardiovascular resistance niya, and exercises na rin para sa upper extremities niya. And pati na rin sa mga joint mobility niya sa shoulder, elbow, and wrist para magkaroon siya ng parang mobility sa arm. And the same time, meron na rin siyang strengthening exercise sa upper extremities. So, forget to inhale, exhale.
Hindi siya makagalaw kasi matigas yung mga muscles niya. And pangalawa, hindi siya makaupo. And the may fact na hindi siya nakatayo. And right now, ayun, nakapag-bike na siya, stationary bike. Ang laki na sir pala na improvement mo. Oo, malaki na din. Pero hindi pa ako satisfied dun eh. At tuloy-tuloy lang. Tuloy lang hanggat saan ang kaya ko. Nakapaglakad na siya na with assistive cane. Yeah. So, nakuha na niya yung functional capacity niya. Sana yung talagang gumaling na magaling siya, sir. Gusto ko yung maglakad siya na hindi nakatungkod. So sabi namin, wala kaming magawa kung ayaw mo. Pero kung gusto mong gumaling, dapat yung kusang loob niya na maganin siya. Captain, alam ko po na grabe yung pinagdaanan niya, yung rehabilitation at sobra. From a totally complete healthy person to somebody with disabilities today. How was that journey? Did you have days where you just wanted to give up? Actually, there is Bok. I can still remember that there is one day I want to commit suicide because I don't think I am worth anything. Pero sabi ng yung nanay ko talaga, Bok, ang sabi sa akin, pag ginawa mo yan, Dong, wala ka talagang kwenta. Captain, alam ko po na grabe yung pinagdaanan niya, yung rehabilitation at sobra. From a totally complete healthy person to somebody with disabilities today. How was that journey? Did you have days where you just wanted to give up? Actually, there is Bok. I can still remember that there is one day I want to commit suicide because I don't think I am worth anything. Pero sabi ng yung nanay ko talaga, Bok, ang sabi sa akin, pag ginawa mo yan, Dong, wala ka talagang kwenta. Sayang naman yung pagpupursige namin na alagaan ka at mabuhay ka. Yun talaga yun, Bok. So that she kept you going talaga? Yes, Bok. Siya yung unang-unang nakilala ko eh. Tsaka siya din yung hanggang ngayon nag-aalaga pa rin sa akin. Tsaka yung tatay ko, Bok. Captain Atucha kept pushing himself to recovery. Sa bawat therapy, unti-unti niyang binawi ang lakas, balanse at tiwala sa sarili. And then came the day he had been waiting for. He was called again to serve. Di namin na-expect na 2024 tinawagan siya na mag-duty. Ako po yung naging personal assistant niya po. Tsaka ako po yung parang caregiver niya. Ngayon po kasi duty na siya, ako po yung tagahatid sundo. Yung sa question po na bakit ko po ginagawa, simpleng answer lang po, kapatid ko po eh. Pag hindi ko po ginawa ngayon o hindi ko po siya tinulungan, ibabaliwala po yung effort niya. Kasi effort na effort siya eh. Ikaw po na kapatid or kapamilya, makikita mo yung kapatid mo na effort, syempre mag-e-effort ka din po na tulungan siya. Kaya para sa akin po, hindi talaga siya sacrifice. Tulong yun. Tsaka mahal ko po yung kapatid ko, ma'am, kahit anong mangyari. Papunta ko ngayon sa opisina ko sa basement. Ito yung gawain ko araw-araw pag pumapasok ako. Medyo mahirap pero ayos lang. Trabaho eh. Actually, Bok, yung trabaho ko sa registrar, puro records lang. Wala akong patient interaction talaga. Okay. Yung ano lang yung makaka-interact ko, Bok, papel. At saka yung ibang healthcare professionals, Bok. Kumusta, Bel? Anong ginagawa mo, Bel? Ano sir, SO na po sir for mga EPRD sir and then evacuation. Marami tayong evac at saka admission, wala? Admission sir, this Nakaka-inspire din siya at nakaka-motivate magtrabaho bilang NCOIC dito sa section niya. Kasi hindi basta-basta yung pinagdaanan niya. Official siya, dumaan sa hirap doon sa bundok, tapos pumunta na siya dito sa hospital, kaya maganda siyang halimbawa. Proud na proud po ko sa kuya ko. Hindi man ako showy na tao sa kanya, pero nakaka-proud po. Kasi nandun ako nung babang-baba siya. Ngayon, recovering na po siya. Nangiyon si mama ang papa, ana,
So, imong gibuhat today imong tanan gibuhat today para sa inyong mama at papa gyud. Oh, sila man akong main inspiration bok. Anong nisulod ko kuan bok, gusto na ko hatagan sila og lindot nga kinabuhi ba nang hayahay. Very rare for our soldiers na bumalik sa serbisyo, lalong-lalo na kapag severe yung kanilang mga injuries from combat. So mas nakita natin na mas effective siya dito sa kanyang kasalukuyang trabaho ngayon. So more on the administrative function. Yes, dahil dun sa educational background na rin yan, no? More on doon sa management portion, so nakita natin mas effective siya doon. Where do you see yourself? I see myself as an hospital staff officer. Kasi yun na lang yung kaya ko, bok eh. Amin naman natin sa hindi, yun na lang talaga, hanggang doon na lang talaga ako. Pero, I want to excel on it, bok. Captain Atucha's battlefield may have changed, but what remains is his discipline to keep showing up. Para sa mga sundalo dito sa Philippine Army o sa buong AFP o sa may mensahe mo para sa ilahang tanan. Just do their job. Stay true to your tower flag. Yun lang talaga. Kasi yun yung sinumpaan namin eh. Itong kay Captain Atucha talagang is a model, no? Inspiration sa ating mga sundalo. It is beyond yung kanyang calling yung ginawa niya. It is a motivation para sa ating mga sundalo. Nagpapakita din ito yung bravery, yung courage ng bawat isa sa atin na yung kinakaharap natin pagsiservisyo, no, sa buhay na pagiging sundalo ay hindi lang basta-basta. Amazing. Maraming salamat sa serbisyo niyo, sir. And I will pray for you and God bless you more. Maraming salamat. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Nice meeting you. Basta mga Bisaya, mga gahi. Warrior. Warrior. Basta Bisaya. Gahi! Para kay Captain Atucha, ang tunay na tapang ay hindi lang ang manatiling buhay, kundi ang muling buuin ang sarili, alaala, lakas ng katawan, at layunin ipagpatuloy ang serbisyo sa bayan. Ako po si Mateo Richelli, at saludo tayo sa bawat isa.